Babala, ang inyong mapapanood ay may sensitibong paksa, marahas na eksena at paggamit ng maselang pananalita. Ang mga eksena at salitang maririnig sa programa ito ay maaaring hindi angkop sa ibang manonood. Gusto kong makita ang pagmumukha mo, gusto kong makita kung bakit nagawa mo to, sigurado ka, wala ka namang kasamang pulis. Ang pulis lamang o NBI ang tanging may karapatan mag-aresto dahil utos ng hukuman. Hindi po pwedeng i-assign ng pulis sa'yo. Kaya pati yung mga pulis niya, pangalan nila, gusto kong malaman yan para mapaabot kay Chief PNP, mapatawag yan. Kasama ka. Ito po yung sinasabing malaking kapalpakan. Yung mga pulis ngayon na mukhang magnanakaw. Alam ba ng city prosecutor to? Bakit po nakapiit sa piitan? Bakit nasampahan nyo ng kaso? Wala naman kayong ebidensya dahil in the first place, illegal na yung ginawa dahil walang warrant of arrest. I will hunt you down. Hindi ako nagbibiro. Pag tinamaan ko kayo, hindi kayo babangon, itaga nyo sa bato. Marami ng mga biktima ng wrongful arrest nang ipinagtanggol ng bitag. Si Jose Cawile lumapit sa bitag matapos ilegal na arestuhin ang kanyang 67 anyos na ina na si Rebecca, isang dating propesora. Kinasuhan nila ng selling and possession of drugs. Hindi na sila naawa sa matanda, 67 years old, kaya nilang gawin yon. Wala ba silang nanay para ganunin nila? Pag naaalala ko yung sigaw ng mami ko. Nagigigil ako wala akong nagawa, malayo ako Ang layo ko doon sa araw na yun. Nakulong na 3 buwan si Aling Rebecca matapos akusahang isang durugista. Ito po yung sinasabing malaking kapalpakan. Yung mga pulis ngayon na mukhang magnanakaw. Alam ba ng city prosecutor to? Bakit po nakapiit sa piitan? Bakit nasampahan nyo ng kaso? Wala naman kayong ebidensya dahil in the first place, illegal na yung ginawa dahil walang warrant of arrest. Dahil sa kawalan ng probable cause, na-dismiss ang kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 na isinampa laban sa propesora. Hindi pinabayaan ng bitag si Aling Rebecca hanggang siya ay makalaya. Samantala, nasibak sa serbisyo ang mga bugok na pulis at naharap sa patong-patong na kaso. I will hunt you down. Hindi ako nagbibiro. Pag tinamaan ko kayo, hindi kayo babangon, itaga nyo sa bato. 17 araw naman na malaki sa bilangguan si Jason Gonzaga. Nadawit lamang siya sa isang kaso ng pagnanakaw sa Imus, Cavite dahil kapangalan niya ang sospek. Ang umaresto sa pobre, isang barangay sitio leader. Wala kang karapatan o maresto. Ang tanging magsiserve ng warrant ay pulis, hindi ikaw. Mali yung inaresto ninyo. Paano to? Pinarusahan ninyo. Nakulong ng 17 days. Pinalaya ng hukuman dahil mali. Gusto kong makita ang pagmumukha mo. Gusto kong makita kung bakit nagawa mo to. Sigurado ka, wala ka namang kasamang pulis. Ang pulis lamang o NBI ang tanging may karapatan mag-aresto dahil utos ng hukuman. Hindi po pwedeng i-assign ng pulis sa'yo. Kaya pati yung mga pulis niya, pangalan nila, gusto kong malaman yan para mapaabot kay Chief PNP, mapatawag yan. Kasama ka. Si Alfredo Taborda, napagkamalang sospek sa kasong homicide. Nagdusa siya ng 3 buwan sa kulungan dahil sa isang krimen na wala naman siyang kinalaman. Si Alfredo, hinuli ng pulisya dahil kamukha raw niya ang totoong sospek. Nagtago namin sa area, diba? Tayo, nung makita ko, bigla umiwas. Nung dadampupin ko, sabi niya, hindi ako Alfredo. Ngayon, pinaliwanag niya sa kanila, ang proseso, siya yun, kaya hindi. Pagdating sa hearing, Napatunayan ng pagiging inosente ni Alfredo sa tulong ng bitag at ng Public Attorney's Office. Hindi ko ginawa kahit sinong tao. Nasibak naman ang pulis na umaresto kay Alfredo. Ayon sa Bill of Rights ng 1987 Constitution, hindi maaring alisan ng sinuman ng buhay, kalayaan at ari-arian nang hindi dumadaan sa due process of law. Sa kabila ng batas na ito, marami pa rin ang nabibiktima ng inhustisya. Nitong nakaraan lang,
Dumulog naman ng 27 anyos na si J.R. Rivera sa bitag. Ang 62 anyos niyang ama na si Edgar nakulong daw dahil sa kasong murder na wala naman siyang kinalaman. Bagamat nakalaya na ang kanyang ama sa bilangguan, nais niyang mapanagot ang mga pulis na umaresto sa kanyang tatay. Sa Bacoor, Cavite, pinisita ng Bitag Investigative Team si Mang Edgar sa kanyang tahanan. Inilahad ni Mang Edgar sa Bitag kung paano siya noon inaresto ng 4 na pulis na nakasibilyan. Galing pa ako sa trabaho ko. Nagbabike ako. Sa tapat ng gate, doon na sila mismo nakabang. Lumapit kagad yung dalawa sa akin. Inawakan na ako sa kamay. Niya, Rodante Rivera, niya, huwag ka nang pumalag. Rodante Rivera niya, alias Edgar Rivera. Sabi ko, ano sir? Hindi ko, wala po akong alias. Ako po si Edgar Rivera. Isang Rodante Rivera alias Edgar ang taong tinutukoy sa warrant of arrest na hawak ng pulisya. Nagugat ito sa isang murder case na naganap sa Negros Occidental noong taong 1990. Itinanggi ni Mang Edgar na siya si Rodante Rivera, ngunit inamin nito na kapatid niya ang sospek. Yung kapatid ko na yan, Rodante, mga 20 years na hindi kami nakita niyan o nag-ausap man lang. Matagal ko nang alam na wanted yung kapatid ko, nasa warrant. Yung nangyari yung krimen na yan, 1990, 1989, ako'y lumuwas ng Malabon. So wala ako doon nung pangyayari yon. Hindi sila naniwala. Kahit anong paliwanag ni Mang Edgar, dinaki pa rin daw siya ng mga otoridad. Ayon sa barangay, nagpakilalang mga intelligence officers mula Camp Crame at Maynila ang mga pulis na umaresto kay Mang Edgar. Yung nagpakilala po sa akin na yung police lieutenant po na yun, sabi po nila sa Crame daw po sila. Bilang barangay po kasi, pag humingi po sa amin ng assist, mga PNP, mga intelligence, ina-assist po namin. Ito po nila hinuli sa tapat po ng kulay green na gate. Yung Rodante Rivera po. Nakabike na kulay pula. Pagdating po rito sa tapat ng kulay green na gate, doon po nila dinampot. Okay, pagdampot po nila, sinakay po nila doon sa Hilux na kulay black. Mula Bacoor, dinala sa Maynila si Mang Edgar at ikinulong. Noong time ho na nakita ko yan sa Manila Police District, hindi ako pwede umiyak eh. Kasi nakaposos na siya. Once na umiyak ako na lang yung sinasandalan niya. Gusto kong magalit, gusto kong magwala na hindi naman talaga, kasi hindi naman talaga yung tatay ko isakot sa kaso. Pero siya yung nandun nagsasuffer. Lalo pa nakikita ko yung poses niya, sabi ko hindi naman talaga dapat ito sa tatay. Kailan pa yung nangyaring insidente? 33 years ago. 1990. Isang tagpo naman ng halos dumurog sa puso ng JR nang mapanood niya sa social media ang kanyang ama. After niya makulong, parang 1 to 2 days na siya nakakulong, nag-live Cisco. Sabi ko, bakit nyo pa nilive? Wala naman kayong katunayan na yung tatay ko. Hanggang sa tumulo yung luha ko, sabi ko, grabe naman tong problema na to. Parang hindi ko kakayahan. Pagkapanood ko, hindi ko na tinapos yung live. Dumiretso na agad ako ng City Hall. Baka sakaling makalapit ako kay Isko. Ang daming mga media nakapalibot sa amin. Kanya-kanyang kuha ng picture, may mga live, yan, ganun. Siyempre, napahiya ka. Social media yan kalat ng buong Pilipinas yun eh. Nanindigan naman ng Manila Police District na hindi sila nagkamali sa taong kanilang inaresto. Merong nag-execute ng affidavit of confirmation. No, dalawa ito. Ito yung kapatid mismo nung biktima yung biktima sa pagpatay na naandun siya mismo nung ginawa yung krimen at nakita niya at alam niya kung sino yung gumawa nito. Pangalawa, yung kapitbahay mismo nung accused. Kapitbahay niya doon sa barangay na yon at the same time kababata niya at sinasabing siya talaga yung gumawa ng krimen. Makalipas ang 8 araw mula Maynila, inilipat sa kustodiya ng BJMP sa Negros Occidental si Mang Edgar. Sa kanyang edad na 62, nakaranas ng iba't ibang hirap sa loob ng bilangguan si Mang Edgar.
Patutulog ka, ang higaan mo may mga surot. Hindi kampante ang pagtulog mo. At saka yung tubig na pinapaligo, ay hindi natin malaman kung galing sa kangkungan o sa palayan eh. Malabo. Sama-sama pa sa isang CR. Minsan walang tubig. Libang-libang lang sarili para makalimot ng kaunti. Mamaya, yun pa ang magpapahamak sa akin sa sobrang pag-iisip eh. Mabigat ang epekto ng pagka-aresto o pagkakulong na unlawful o walang kasalanan. Like for example, unang-una yung takot, di ba? Ano yung nangyayari? Tapos pangalawa yung kahihiyan, di ba? And hindi lang yun, yung misery din at saka yung mental anguish na mararanasan nila dahil mabigat yung experience na ganun. So kahit may ikling panahon na na-detain sila, posibleng long-lasting, posibleng ang lifelong yung trauma na maidudulot sa taong yon. Kasi syempre traumatic yung experience, di ba? Unlawful, tapos unlawful arrest, tapos na-detain pa sila. They can keep that memory and pwede maging post-traumatic stress disorder yung kalalabasan nito. Para makalaya sa bilangguan, kailangan patunayan ni Mang Edgar sa tulong ng kanyang abogado na hindi siya ang suspect na si Rodante Rivera. Subalit, isa pang pangalan ang lumutang na tila humadlang sa paglaya ni Mang Edgar. Isa pang Edgar Rivera na kanyang kapangalan ang tinukoy na suspect sa arrest warrant. Doon din po ako nalito eh. Kasi yung return po sa warrant is Rodante Rivera, alias Edgar Rivera. Pero po, meron ding isang accused na Edgar Rivera. Magpinsang buo po sila. Pareho po silang pangalan. Si tatay po is si Edgar Rivera Mones. Yun po yung middle name ni tatay. Luckily din po, yung pangalan ng pinsan niya is Edgar Rivera Macapan. Parehong M po sila. Sa tulong ng mga ebidensyang inilatag ng kampo ni Mang Edgar, napatunayan na siya ay inosente sa kaso. So yung pictures po talaga yung basis po namin. Magkaibang mukha kasi merong picture si tatay nung 1990s pa na IDs niya. Magkaiba po talaga yung face. At kinonfirm din po ng prosecution ni Fiscal na iba po talagang tao. So sabi niya, put into writing, ilatag mo lahat kung ano-ano, attach mo yung kung anong mga ebidensya mo. So yun po yung nilagay natin. Nakakuha po si tatay ng NBI clearance noong year 2000, which is pending na po yung kasong yun at that time. So, yun din po sabi ko, if totoong isa sa mga akusado si tatay, supposedly hindi siya nakakuha ng NBI clearance noong 2000. Meron din po kaming birth certificate na nakalagay doon yung middle name ni tatay, marriage certificate ni tatay, senior citizen ID, yung Boston Company ID po niya noong 1990s. Ilang buwan na ang lumipas nang muling matamasa ni Mang Edgar ang kanyang kalayaan. Ganun pa man, hindi pa raw tapos ang laban. Kailangan yung mga pulis na humuli sa akin, kailangan managot sila. Ipinakulong nila ako ng walang kasalanan. Sabi ko, hindi pa tapos yung laban. Pinarasahan niyo yung tatay ko nang wala siyang kasalanan for 3 months. Imbes na ini-enjoy na lang niya yung buhay niya sa labas kasi senior na siya. Pag-alagala niya siya, binigyan niyo ng trauma. Para sa mga kapulisan, sir, kawawa naman yung mga taong hinuhuli niyo na walang kasalanan. Pakiusap lang sa mga pulis, gawin niyo ng tama yung trabaho. Kung titignan natin yung pagkakamali, wala kaming pagkakamali doon. Kasi unang-una, meron tayong 2 tao na sinasabi nilang siya talaga yon, gumawa ng krimen na yon. At kung sasabihin ng korte na nagkamali ng pagkakakilanlan sa kanya, base doon sa lahat ng mga ginawa natin, ay sabi nga natin, we take full responsibility with that. Ang sa atin lang dito, ginagawa lang natin yung inatang na trabaho sa atin, proteksyonan natin ito mga kababayan natin, hulihin natin yung mga sabi nga natin nagtatago sa batas. Hindi naman po katwiran yan. Gunong lasa yung katwiran. Katwiran ng kayabangan. Kayabangan! Paano niya sasabihin
kumikilos sila para protektahan ang sambayanan. Maliwanag naman. Nagpapaliwanag yung kanilang hinuhuli, hindi siya yung tao. Dapat nung ganun na yung sitwasyon, alright, pinigil nila, dinala sa presinto, pagkatapos, nagsaliksik sila antimano. Hindi yung ganun ipagpipilitan nila. Tapos sasabihin nilang ginawa nila ang kanilang tungkulin. Kung ginawa nila ang kanilang tungkulin, bakit napawalang sala ng hukuman yung taong kanilang hinuli? Doon pa lamang maliwanag, napakalaki ng pagkakamali ng kapulisan dyan. Lilitaw, mistaken identity talaga ang pagkaka-aresto. Paano mong sasabihin pinoproteksyon ng taong bayan? Taong bayan yung inaresto ninyo nang walang kalaban-laban. Nagpapaliwanag na nga na hindi siya, pagkatapos pinagpilitan niyo at dinala sa piitan. Paano kayo ang protektor ng bayan niya? Napalaya man si Mang Edgar makalipas ang 3 buwan, may halong pagkadismaya ang kanyang nararamdaman. Halong lungkot at saya. Gawa na, siyempre, paano naman akong ginastos ng mga pamilya ko nito? At saka nawawalang pira sa akin gawa ng may trabaho ako. Sana naman, pagkalabas ko, sana naman, ay binayaran nila ako ng nawawala sa akin sa mga danyos ko. Nakulong pa ako ng walang kasalanan. Siyempre, masama ang loob ko. Wala pong compensation si tatay. Kasi sa order po ng court, last order po is to the release lang po ng person. Yun lang po. Based po sa order ng court, it was to release lang po the person of Tatay Edgar Rivera. Yun lang po yung order po sa kanya. Batay sa Republic Act 7309, maaring makatanggap ng kabayaran ang mga biktima ng maling pagkakakulong at karahasan. Subalit limitado lamang ang makikinabang sa batas na ito. Kung hindi sila nababayaran, hindi po automatiko yan. It should be filed within a specified period, no? Makipag-ugnayan lamang po sila sa ating Board of Claims na nasa department immediately, palimbawa after na makalaya sila. Kasi evaluate naman po yan, natitingnan kung sila ay qualified na mabigyan ng compensation. Pero hindi po lahat ng mag-a-apply ay agad-agad mabibigyan or maaaprubahan. Titingnan mo kasi may mga panuntunan na sinusunod yan para maging basihan ng pag-award sa kanila ng compensation. Actually, dito sa case na to, not even sorry was said to Edgar and to the family. Dapat talagang silipin ang Republic Act 7309. Base kasi sa batas, 1,000 pesos kada buwan ang ibabalik lang doon sa wrongfully arrested person. Kung 3 buwan man siyang nakulong, ibig sabihin 3,000 pesos. Mali. Dapat kung ano ang nararapat, ibigay doon sa tao na agrabyado. Kasi oras, panahon sa pamilya, yung moral niya, yung dignidad niya, all those things are affected. Alam po nyo, hindi na lang po yung kalayaan ang nawawala. Doon sa tao, kinukulong ninyo ng walang katwiran, ng hindi makatotohanan. Ano pa? Karangalan. 1,000 piso ang ipapalit mo doon. Baka sabihin niya, ikaw ang ikulong ko, tapos bayaran kita 1,000 piso. Hindi po makatwiran yan. At ulitin lamang po natin ang panawagan natin. Panawagan ng IBMI. Panawagan sa mga kapulisan. Panawagan dito po sa mga mambabatas, mga kongresista at mga senador. Ito po ang mga batas na dapat niyong sinisilip. Naghihintay pa kayo? Pabitag mo Incorporated na tingnan ang mga batas na ito. Hindi po kami magsasawa. Pero sa totoo lang, mga mambabatas, bigyan niyo naman ng pansin ang mga batas na nagpapahirap sa sambayan ng Pilipino. Huwag naman yung mga batas lamang na magpapayaman sa bulsa ng iilan. Aminado ang Department of Justice na marami ang nabibiktima ng maling pagkakaaresto at pagkakakulong sa bansa. Ganun pa man, sa ngalan ng hustisya, hinimok ni Prosecutor General Richard Fodulyon ang mga biktima ng wrongful arrest na lumantad at magsalita tulad ni Mang Edgar. Maraming ganon, no? Maraming nangyayaring ganon. But like I said, if people remain quiet, if yung mga tao ay mananahimik, no? Hindi sila magsasalita, paano po maririnig yung boses nila? Paano po malalaman ng otoridad na mayroong ganong klaseng pang-aabuso? Hindi po sapat na kami ay naniniwala sa aming sarili na maraming nangyayaring ganon. Again, kinakailangan pa rin na lumantad itong mga tao na ito. Ang mali kasi dyan is, kung mabilis tayong gumawa ng isang bagay at lamang mali, meron pang lumalantad para humingi ng kapatawaran. This case of Edgar is not just one case.
And this is not just an isolated case. Even before, marami nang natanggap na sumbong at reklamo ang IBMI NGO about the wrongful arrest, wrongful conviction dahil doon sa kakulangan ng due diligence ng mga pulis. Well, definitely, tutulong ang IBMI NGO sa paglapit sa mga ahensya ng gobyerno para makamit yung hustisya na sa maling pag-aresto kay Edgar. Sa mga biktima ng wrongful arrest at mistaken identity, huwag magatubiling dumulog sa bitag. Magsisilbing boses ang bitag para sa lahat ng mga nabiktima ng ganitong uri ng inhustisya. Katuwang ang IBMI NGO, handang tumayo ang bitag sa mga walang boses, walang muka at mga taong walang kalaban-laban. Sa bitag, ilalaban ka, di ka iiwan. If you like this video, give us a thumbs up, click like, and subscribe to be notified.